Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ang dilim na bumabalot sa pamilya ni Greg ay unti-unting nabubunyag. Sa labas, tila perpekto sila, mayaman, makapangyarihan, iginagalang. Ngunit sa loob, guguho ang kanilang buhay sa ilalim ng pagtataksil, galit, at paghihiganti. Hindi kailanman tinanggap ni Greg si Edward bilang anak. Sa kanyang paningin, si Edward ay pabigat, sa gisag ng panlilin lang. Kahit gaano pa man umiyak si Regina, kahit gaano karaming ebidensya ang ipinakita, maging ang resulta ng paternity test, tumanggi si Greg na maniwala. Lason na ang kanyang isip sa paniniwalang si Edward ay bunga ng relasyon ni Regina kay Walter Belmonte. Lumaki si Edward na pasan ang bigat ng hindi paniniwala. Sa sariling tahanan, siya ay estranghero. Bawat hakbang ay may kasamang hinala. Bawat pagkakamali ay tinatatakan ng kasalanan. At si Regina, tahimik na tiniis ang sakit sa loob ng maraming taon. Pinapanood ang anak na unti-unting nababasag. Ngunit hindi doon nagtapos. Inakusahan si Edward ng pagsunog sa mansyon ng Torcampo. Nakulong siya at mula roon, mas malalaking lihim ang sumabog. Si Aldrin, na matagal ng tahimik na nagmamasid, ay sa wakas lumantad. Sinabi niya kay Paulo na may paraan upang palayain si Edward. Ngunit, kapalit nito, kailangang ilantad ang katotohanan. Halos hindi makapaniwala si Paulo. Nakakatakot ang pahayag ni Aldrin. Marahil, si Edward ay hindi ang anak sa labas, kundi si Paulo mismo ang hindi tunay na anak ni Greg. Yumanig ang revelasyong iyon sa pagkatao ni Paulo. Isa-isa, lumitaw ang madidilim na nakaraan ng pamilya Torcampo. Bawat katotohanan ay lalong sumugat. Bawat sugat ay nagpakita ng bitak sa loob. Maaari mong tuklasin pa ang pagtanggi ni Greg, ang pagdurusa ni Edward, ang pagtitiis ni Regina, o ang revelasyon ni Aldrin. Determinado si Aldrin. Alam niyang isang bulong ng katotohanan ay maaaring sumabog at wasakin ang buong pamilya. Lumapit siya kay Thea. Ngunit si Thea ay hindi pangkaraniwang kalaban. Ang kanyang gutom sa kapangyarihan at kayamanan ay nagbigay sa kanya ng pagiging hindi mahulaan. Nakita ito ni Aldrin at binigyan siya ng pagkakataong pasiklabin ang iskandalo. Sa isang engranding pagtitipon ng pamilya Torcampo, naroon ang lahat, mga panauhin, mga dignitaryo, halakhak at huwad na pagkakaisa. Ngunit hindi nila alam, naghihintay sila ng lindol. Sa sandaling iyon, tumayo si Thea at walang pag-aalinlangan, ibinunyag ang lihim. Sa harap ng lahat, idineklara niya, hindi si Edward ang dapat pagdudahan, kundi si Paulo ang tunay na sentro ng hinala. Tumahimik ang silid, para bang huminto ang oras. Nanatiling nakapako si Greg, nagulat. Sa loob ng maraming taon, kinapuotan niya si Edward. Sinaktan, tinatakan bilang sagisag ng pagtataksil. Ngunit paano kung nagkamali siya? Paano kung si Paulo ang hindi tunay na anak? Gumuho ang mukha ni Greg, natunaw ang kanyang lakas sa takot. Tinakpan ni Regina ang kanyang mukha, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa matinding pagod. Ang mga tao ng pagtatangkang buuin ng pamilya ay tuluyan nang bumasag sa kanya. Itinanggi ni Regina ang paratang ni Thea, sinasabing nais lamang nitong wasakin ang pamilya. Ngunit hindi na naniwala si Greg. Bumalik ang mga lumang hinala, lumang sugat. Nagpasya siyang ipa-DNA test si Paulo. At mula roon, nagsimula ang panganib. Hindi mapigil ang galit ni Greg. Sinumpa niya si Regina, kung mapapatunayang hindi anak si Paulo, pagbabayaran niya ang lahat. Sa labas, nagngangalit ang unos sa pamilya. Sa loob, nananatiling nakakulong si Edward sa dilim ng kanyang selda. Maaari mong tuklasin pa ang katatagan ni Edward, ang takot ni Greg,
ang paghihiganti ni Aldrin o ang nakalilitong nakaraan ni Regina. Ang mga lihim na bumabalot sa pamilya ni Greg ay tuluyan ng sumabog, binago ang lahat. Si Regina ay hindi na nakalaban, tahimik, pagod, basag. Ngunit si Paulo ang lumapit at nagbago ng lahat. Mismong si Greg ang bumawi ng kaso laban kay Edward. Mas nakakagulat pa, humingi siya ng tawad. Isipin mo, ang ama na buong buhay mong isinumpa, biglang umiiyak at inaamin na siya ay nagkamali. Inamin niyang winasak niya ang buhay ng sariling anak dahil sa maling paniniwala. At dumating ang pinakamatinding katotohanan. Si Edward ay tunay na anak ni Greg, hindi si Paulo. Sa revelasyong ito, bawat sugat, bawat insulto, bawat nawalang taon sa buhay ni Edward ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Wala siyang kasalanan, ngunit ninakaw ang kanyang buhay. Ngunit huli na, ang batang matagal nang naghihintay ng pagmamahal ay may pusong basag na. Nilamon si Greg ng pagkakasala, habang si Thea ay ngumiti, ngiting nagbunyag ng bagong plano. Kung si Edward ang nag-iisang lehitimong tagapagmana, mas malalaking oportunidad ang nakikita ni Thea at Ashley. Muling bumaling ang galit ni Greg kay Thea. Para sa kanya, hindi lamang iskandalo ang ginawa nito, kundi pampublikong kahihiyan. Ngunit ang katotohanan, matagal nang bulok ang pundasyon ng pamilya. Si Thea ay nagbukas lamang ng takip. Nakapagtataka, si Edward, bagaman pinakamasugatan, ay piniling patawarin siya. Ipinakita nito ang lalim ng kanyang pagkatao sapagkat madalas ang pusong pinakabasag ang siyang pinakamalaki. Ngunit hindi pa tapos ang unos. Hindi maitago ni Aldrin ang kanyang kasiyahan. Galit na galit si Paulo. Hinarap siya. Maging sinaktan pa. Sa mata ni Paulo, ginamit ni Aldrin ang lahat. Si Thea, ang pamilya, si Edward. Ngunit hindi umatras si Aldrin. Ipinahayag niyang ang kasalanan ay hindi sa kanya, kundi kay Regina. Kung hindi siya nagtaksil noon, hindi sana guguho ang pamilya ngayon. At sa sandaling iyon, imbes na sigawan o labanan, bumagsak ang katahimikan. Isang katahimikan kung saan unti-unting naglaho ang kapatawaran. Maaari mong tuklasin pa ang pagbagsak ni Greg, ang katatagan ni Edward, ang plano ni Thea, o ang galit ni Paulo laban kay Aldrin. Minsan, mas nakakatakot ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Sapagkat kapag ang lihim na matagal nang nakabaon ay biglang lumitaw, hindi lamang pamilya ang nababasag, kundi mismong pagkatao. Kaya kahit sumabog na ang mundo ng pamilya Torcampo, walang nakahinga ng maluwag. Akala nila tapos na ang bangungot, ngunit nagkamali sila. Ang katotohanan ay hindi palaging nagdadala ng kapayapaan. Madalas, mas malalim ang pagkabasag. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Katahimikan na mas nakakatakot kaysa sigaw. Walang tumingin sa isa't isa, walang nagsalita. Para bang lahat ay naghihintay, sino ang unang sasabog? Sa sandaling iyon, nakaupo si Greg mag-isa sa kanyang madilim na opisina, hawak ang lumang larawan ng pamilya. Dati itong sagisag ng pagmamalaki, ngunit ngayon ay tumutusok sa kanyang konsensya tulad ng kutsilyo. Habang nakatingin sa batang si Edward sa larawan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Paano ko nagawang kamuhian ang sarili kong anak? Unti-unting winawasak siya ng pagkakasala. Samantala, si Edward ay malaya, ngunit hindi tunay na malaya. Paano niya yayakapin ang ama na itinakwil siya sa buong buhay? Paano niya muling bubuuin ang sarili kung ang mismong tahanan niya ang unang sumira sa kanya? Mabigat ang kanyang katahimikan, malinaw ang kanyang sakit. Nais niyang sumigaw, ngunit wala na siyang lakas upang tiisin ang isa pang sugat. Biglang naglaho si Paulo. Walang pamamaalam, walang paliwanag, tila naglaho siya sa hangin. At alam ng lahat kung bakit. Nang biglang kinilala si Edward bilang tunay na anak, nawala ang pagkakakilanlan ni Paulo.
Buong buhay niyang inakalang siya ang tagapagmana, ngunit sa isang iglap, nabura ang lahat. Hindi niya kinaya ang dagok. At habang abala ang lahat sa pagyakap kay Edward, walang nakapansin na unti-unting nababasag si Paulo sa loob. Si Regina ay hindi makatulog gabi-gabi. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya. Bawat tingin ay tila nagtatanong, tunay ka bang nagtaksil? Kahit gaano niya itanggi, unti-unting sumisingit ang hinala sa isipan ng mga dating nagtitiwala sa kanya. Iyan ang kalupitan ng iskandalo. Hindi kailangan ng ebidensya. Kapag nadungisan na ang pangalan, dala mo iyon habang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na gumagalaw si Thea. At dito, lalo pang lumala ang panganib, sapagkat hindi pa tapos ang laro ni Thea. Maaari mong tuklasin pa ang pagkakasala ni Greg, ang pag-iisa ni Edward, ang pagkawala ng pagkakakilanlan ni Paulo, ang pagkasira ng tiwala kay Regina, o ang lihim na plano ni Thea. Lalo pang lumakas ang loob ni Thea nang makita kung gaano kadaling gumuho ang pamilya Campo para itong apoy na nakahanap ng hangin. Habang ang iba ay nagdurusa, abala siya sa pagpaplano kung paano aagawin ang lahat. Kayamanan, kapangyarihan, pamana. Nakakatakot sapagkat habang umiiyak ang pamilya, nakangiti si Thea para sa pera. Sa sandaling iyon, inilapit niya si Ashley. Ang kanilang pag-uusap ay nagbunyag ng katotohanan. Mga plano upang wasakin si Greg, hindi lamang sa pamilya kundi pati sa negosyo. Alam nilang, mahina na si Greg, gumuho sa loob, nilulunod ng pagkakasala. Ito ang perpektong oras upang umatake. Samantala, desperadong sinubukan ni Greg na ayusin ang relasyon kay Edward. Maingat siyang nagsalita, inimbitahan siya sa hapunan, ngunit palaging bigo. Sapagkat ang isang story ay hindi kayang burahin ang taon ng sugat. Ang isang luha ay hindi kayang pagalingin ang pagkabata na ninakaw kay Edward. Doon natanto ni Greg ang pinakamahirap na katotohanan. Ang pagsisisi ay hindi palaging nagdadala ng kapatawaran, ngunit hindi pa doon natapos. Isang gabi, sa katahimikan ng mansyon, nakakita si Greg ng lumang file. Nang buksan niya, nanlamig ang kanyang katawan. Sa loob ay nakatago ang isa pang lihim, hindi lamang tungkol sa pagkakakilanlan ni Paulo, kundi isa pang misteryo, ang pangalan ni Walter Belmonte. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Greg. Bumalik ang mga lumang sugat. Sinusubukan niyang ayusin ang pamilya, ngunit ang bagong revelasyong ito ay nagbanta na muling basagin ang lahat. Mas mapanganib, mas personal, mas walang awa. Samantala, natagpuan ni Edward si Paulo sa kanilang paboritong lugar noong kabataan. Nakaupo si Paulo mag-isa. Walang buhay ang mga mata, para bang nawala ang kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, umiyak si Paulo sa harap ni Edward. Hindi dahil sa pamana o kahihiyan, kundi dahil pakiramdam niya ay wala na siyang lugar sa pamilya. Sa sandaling iyon, naging malinaw, biktima rin si Paulo. Hindi siya nagkasala, kundi isinilang sa mga kasinungalingang nilikha ng mga nakatatanda. Tahimik niyang tinanong, "Sa tingin mo ba, maaari pa tayong maging pamilya pagkatapos ng lahat ng ito?" Natigilan si Edward, sapagkat hindi rin niya alam ang sagot. Maaari mong tuklasin pa ang sabwatan ni Thea, ang papel ni Ashley, ang pagkakasala ni Greg, ang sakit ni Edward, o ang pag-iisa ni Paulo. Sa malayo, may paparating na bagong unos. At ang pinakanakakatakot, maaaring hindi pa iyon ang pinakamalaking pagsabog. Nanatiling nakabitin ang tanong, maaari pa bang maging buo ang pamilya Torcampo matapos ang napakaraming lihim at pagtataksil? Mapapatawad ba ni Edward si Greg kahit huli na ang lahat? At kung ikaw si Paulo, lalaban ka pa ba para sa pamilyang minsan mong tinawag na tahanan? Ang kwentong ito ay nagpapaalala na minsan mas nakakatakot ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Sapagkat
Kapag nabunyag ang mga sugat na matagal nang nakatago, hindi lamang relasyon ang nababasag, kundi pati ang lakas sa loob ng tao. Si Greg ay nilulunod ng pagkakasala, si Edward ay may pusong basag, si Paulo ay nawala ng pagkakakilanlan, at si Thea at Ashley ay abala pa rin sa sabuatan. Bawat karakter ay nakikipaglaban sa kanya-kanyang digmaan, at ang resulta ng mga digmaang iyon ang magtatakda ng kinabukasan ng pamilya. Maaari mong tuklasin pa ang pagkakasala ni Greg, ang mga sugat ni Edward, ang pagkawala ng pagkakakilanlan ni Paulo, o ang sabwatan ni Thea at Ashley. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.